So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito, no? So, actually, hindi pa rin talaga ba tapos-tapos tong issue ni Sara Duterte sa designated survivor. At ngayon, sumagot na naman siya ngayon. Diba? Dito po natin makikita kung gaano ka-immature, isip bata, at parang sinto-sinto si Sara Duterte. Diba? So, ito mga kababayan, no? Basahin muna natin to, no? So, ito yung report kanina sa News 5. Okay, sabi ng News 5, di ba? Hindi niya nagbibiro si Vice President Sara Duterte sa naging pahayag niya na itinalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Kaugnay ng hindi niya pagdalo sa ikatlong State of the Nation address o SONA ni PBBM. Ayon sa Vice Presidente, hindi na niya kailangan mapaliwanag kung una pa lang ay hindi na naintindihan ang kanyang sinabi. So una mga kababayan, sino ba nakakaintindi ng sinabi ni Sara Duterte? Kundi sarili niya lang. Ewan ko lang, baka sarili niya baka hindi niya pa maintindihan eh. Tira niya naman pagkasinto-sinto nito. Oh, sabi niya dito. Hindi yun joke. Hindi rin yun na bomb threat. I think many missed the point. Para sa akin, kung hindi mo maintindihan the first time, I don't think you deserve an explanation. Ang problema dito mga kababayan, pati mga DDS, hindi ka maintindihan. Pati mga DDS, hindi rin kayang explain kung ano ba yung sinabi mo. Boba ka talaga. Di ba? O so ito, no? Nakakainis kasi ito eh. Oh. So ito yung ito yung sinabi ni Sara kanina, no? Tingnan niyo kung gaano ka to. Kaengot tong babae na to. Sige. Ano ba yun ito? Ito, sige. Matan ka sa Okay, hindi. Ito pala yung designated survivor na sinabi ni Sara Duterte. Ito tingnan niyo kung anong naintindihan niyo dito. Tingnan niyo Oh. Salamuatan ka sa sola. Matan ka sa sola. Yes or no? No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Oh, di ba? So, una mga kababayan, siguro alam naman po natin kung ano ibig sabihin ng designated survivor. Na kapag namatay po lahat ng official sa Pilipinas, may isang papalit. So, una kasi mga kababayan, hindi kasi pwede. Kasi di ba? Hindi naman kailangan mamatay lahat. Di ba? Mawala lang yung presidente, si Sara na agad yung papalit. So, di na kailangan ng designated survivor dito. So, ngayon, mga kababayan, no? Yan. So, ngayon, ano ba pagkakaintindi nyo dito? Di ba? Wala ba tayong makuwang matinong sagot kay Sara Duterte? Wala ba tayong makuwang matalinong sagot galing kay Sara Duterte? So, ngayon, ano ba nangyari dito? So, ngayon, mga kababayan, ito, no? Okay. So, syempre, nagkagulo po dyan. Diyan po sa designated survivor na yan. So, tinanong siya ulit. So, ito na yung sagot niya kanina. Kita og kanang ganing Vice President na pangita ang iyahang attendance sa tanan. O yan nagbisaya na naman. Sabi ni Sara Duterte, ngayon lang, in Tagalog tinatagalog ko lang ang sabi ni Sara Duterte, ngayon lang daw siya nakakita ng Vice President na hinahanap ang attendance sa lahat. Sa lahat ba talaga dapat kasama ka? Sabi niya sa lahat eh. Ang point dito mga kababayan, SONA lang naman yung pinag-uusapan natin dito. Hindi naman lahat. Totoo yan, Lars. Parang hindi nga abogado. Sabi niya sa Bisaya yan, tingnan nyo Nakakita og kanang ganing Vice President na pangita ang iyahang attendance sa tanan. Ngayon lang daw siya nakakita ng Vice President na hinahanap ang attendance niya sa lahat. Boba ka ba? Kapag mayroon bang meeting yung National Security Council, kasama ka ba doon? Hindi ka kasama doon. O kapag mayroon bang meeting yung AFP at yung presidente, kasama ka ba doon? Hindi ka rin kasama doon. Hindi ka kasama sa lahat. Visit na yan. Sige Mga butang. Dili to siya.
Hirap na hirap. Simpleng tanong, hindi masagot. Hirap na hirap. Ito mga kababayan, yung totoong lutang. Di ba? Si Lenny, kaya lang naman nababanggit, kaya lang naman nasasabing lutang si Lenny, kasi paulit-ulit yung sinasabi. Pero ito talaga, lutang talaga to. Lutang talaga to. O, ang simple ng sagot, pinag-iisipan mo pa ba? Ano? Dili to siya joke. Dili po to siya pang threat. I think many missed the point. Hindi raw siya joke, hindi raw siya bomb threat. So ano ba yung designated survivor? Ang pinag-uusapan po sa designated survivor, 'di ba? Patayan pag may namatay. So anong hindi bomb threat, hindi joke? So kung hindi joke ito, so ano to? Many missed the point. So marami daw hindi nakaintindi ng point. Kasi nga yung point is pointless. Para sa ako, kung wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Kung hindi nyo raw naintindihan, yung sinabi niya on the first time, wala na raw tayong karapatan para maghangad ng explanation. Una nga sa lahat mga kababayan, walang nakakaintindi nun. Kahit DDS, kahit si Harry Roque, hindi kayang intindihin yung sinabi mo. Ikaw lang nakakaintindi nun, may sariling mundo ka talaga. Ang babaw. Ganyan ba gusto nyo maging presidente mga DDS? Di ba yung sa economic numbers siya, itok-itok nga yung sinabi eh. Okay. So sabi dito ko. So una kasi mga kababayan, di ba? Hindi naman ito yung first time na ginawa ni Sara Duterte to eh. Yung pagiging lutang niya. Meron pa yan eh. Ito Yan, di ba yung sugat niya sa leeg. Di ba? So meron siyang sugat sa leeg. And then, syempre, ang dami nagtanong. Ano ba yung sugat mo sa leeg? Ano ba nangyari? So ang sagot ni Sara Duterte, tingnan ninyo kung gaano kaboba ito, no? So tinatanong ka ng maayos, kung ano ba nangyari sa sugat mo sa leeg, ito yung sagot mo. Ayan, no? Di ba? Naalala niyo tong video na to? Unsa lang sa imong liyog? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ayan sinabi niya na naman yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan si Sara Duterte pa mahilig po magsalita na siya lang nakakaintindi. Ngayon, anong nakuha natin dito? Tinatanong ka ng maayos kung anong nangyari sa leeg mo. Ang sagot mo yan, sinubukan daw siyang gilitan, hindi raw sila nagtagumpay. So syempre mga kababayan, tinanong na naman siya dyan. Ano ba talaga ibig sabihin nun? Kasi akala mo cryptic message Yun naman pala, hindi pala cryptic message yun. Kabobohan pala talaga yun. So sagot ni Sara Duterte ito. Tignan nyo mo yung sa lieg bago lang kahapon na hindi sila nagtagumpay sa paggulgol ng leeg mo daw din sa sugat. Anong meaning nito, VP? Ayan tinatanong. Ngayon, para makuha nyo po yung point, tinatanong si Sara Duterte regarding doon sa video yung ginawa niya kanina. Di ba? Yung ginurguro ko, hindi sila nagtagumpay. Tungkol doon sa video na yon. So, ang sagot ni Sara Duterte ito. Anong meaning? Anong meaning sinabi mo? Kita mo, nag-iisip pa rin, no? Ginawa mo, hindi mo alam. So, lutang ka talaga. Anong meaning sinabi mo? Hindi sila nagtagumpay sa paggulgol sa leeg mo. Lutang na lutang no? Hindi niya alam Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Kita nyo mga kababayan, sinabi ko na to dati Hindi na raw kailangan i-interpret yun kasi daw, straightforward daw po yung pagkakasabi niya. Anong straightforward doon? Straightforward ba yon? Yung video kanina, pinakita ko kanina, straightforward ba yon? Ito linaw sinabi niya dito, Tingnan nyo, Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yan sila, VP? Silang lahat.
partida mga kababayan, abogada pa yan ha. Straightforward ba yon? Sabihin nyo nga sa akin mga kababayan, kung straightforward to, no? Pakita ko sa inyo video ulit ha. Sabihin nyo nga sa akin ha, anong straightforward dito? Ayan no? Oh. Hindi sarap! Unsa lang sa imong lihok? Oh! Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Oh. Anong straightforward dyan? Kita mo, di ba, magbabanggit ka ng statement nang hindi ka nag-iisip. Gagawa-gawa ka ng video nang hindi mo pinag-isipan. Hindi na kailangan interpret yun kasi straightforward yun. Anong straightforward dyan? Walang yan, tusin-tusin to. Ganyan ba gusto nyo maging presidente? Nakakahiya ang Pilipinas pag hinarap natin sa UN to. Nakakahiya sa Pilipinas pag ito po yung hinarap natin sa ASEAN. Oh, kasi ang alam ko mga kababayan, no? Pag sinabi mong straightforward, mga ka-streetwise, yung straightforward yun ito. O, Inday Sara, ano ba nangyari sa leeg mo? Meron gustong gumilit sa akin. Hindi nagtagumpay. Si Martin Romualdez yun. kaya ako gustong gilitan ni Martin Romualdez kasi threat ako sa kanya kasi tatakbo kong presidente. Ayun ang straightforward, tanga. Gung. Saan ka nakakita ng straightforward na mag-iisip ka pa? Walang yan talaga to, no? Isipin nyo, ha? Si Sara Duterte, di ba? Medyo mahina ang kokote. Hindi, totoo naman. Hindi niya pwede sabihin sa akin na abogada yan. Eh, kitang-kita naman na mahina ang utak, eh. Oh. So, isipin nyo, ha? Si Sara Duterte, mahina po yung utak. So, mas mahina po talaga yung utak ng mga DDS kasi sumusuporta kayo sa isang bobita. Ay, Diyos ko. Ewan ko ba, no? Nako, Pilipinas, no? Iligtas mo kami sa mga Duterte. Diyos ko. So, ngayon mga kababayan, no? Okay. Moving forward tayo. So, alam nyo kasi, yung joke na yan ni Sara Duterte na designated survivor, di ba? Well, nung una, di ba? Okay lang sana yan eh. Isipin natin joke kung walang mga nangyari. Kunwari ngayon, yung unit team ni PBBM tsaka ni Sara Duterte buo pa. Di ba? At tsaka, hindi nangyari itong mga bagay na to. O, di ba? Yung sinabi ni Baste na Marcos, mag-resign ka na, di ba? Sabi ni Baste yan eh. O, sipin mo yan ha. Si Baste, nag-resign si PBBM. Tapos, si Duterte naman, pinagmumura si PBBM, tinawag na adik. Tapos, may may death threat pa. Sabi ni Duterte na kung ako ang naging presidente ngayon, sigurado ipapatokhan kita. Sinabi ni Duterte yan. And then, may grave threat din po si Baste. Di ba? Yung tungkol kay Mussolini at saka kay Romanov. No, ito yung mga natin, di ba? Yung mga reference natin. So kung ito mga kababayan, kung wala sana ito, isipin natin na joke lang sana yung designated survivor. Yun nga lang kasi, paano natin iisipin na joke yung designated survivor kung yung kapatid mo gustong ipapatay yung presidente. Pati yung tatay mo. Yung kapatid mo gusto ring pag-resignan yung presidente. So paano namin isipin joke yan? Ito nga po sinasabi ko sa inyo eh. Ito yung joke na hindi po talaga natin pwedeng isiping joke. Oh, dapat man lang Sara Duterte, no? Bago ka sana nagbanggit ng ganong klaseng pagbibiro or joke, dapat naisip mo muna eh, na, ay, kung bibitawan ko ba tong joke na to, parang ang pangit, no? Kasi yung tatay ko gustong patayin yung presidente, pati kapatid ko, tapos sasabihin ko pa yon. Isipin mo yan, di ba? Yung designated survivor, yung designated survivor mga kababayan, ang pinag-uusapan doon patayan. Tapos yung kapatid mo tsaka yung tatay mo gustong patayin yung presidente. Tapos magjo-joke ka ng ganon. Tapos sasabihin niyo pa kanina, di ba, kung hindi niyo naintindihan, hindi na kailangan ng explanation. Oh. Ay, Diyos ko naman, no? Ewan ko ba? Utak ipis talaga mga kababayan, sorry.
Utak-ipis po talaga, no? Ako naman, nirerespeto naman natin si Sara Duterte bilang Vice President tsaka bilang isang tao. Pero sana man lang, no? Sana man lang mag-isip-isip ka sana. Sana next time, bago ka gumawa, 'di ba, ng mga salita or 'di ba, bago bumitaw ng mga salita, sana pag-isipan mo. Kasi mukhang hindi mo pinag-isipan eh. 'Di ba? At nakakatakot 'tong mga kababayan pag ito naging presidente. 'Di ba? Magiging normal na lang po itong mga ganyan. Isipin niyo pag si Sara Duterte po maging presidente, yung mga ganyang klaseng mga senaryo ni Sara Duterte, magiging normal na lang po sa atin 'yan. O, 'di ba? So yun mga kababayan, so dyan po sa 500 po nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palig na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, ano nga pa masabi nyo nga po dito, sasagot po na pang-sinto-sinto ni Sara Duterte. Okay. So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko po lahat yan. And then, so hindi pa po nakakapag-like, palig na lang po ng video po na to, and then mga ka-streetwise, next topic po tayo. No?